Nilinaw ng ilang miyembro ng National Unity Party na conscience vote at hindi party stand ang kanilang paiiralin sa pagboto kung dapat umusad ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Conscience vote at hindi party stand ang paiirali ng National Unity Party sa pagboto ng mga kongresistang miyembro nito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ng ilang miyembro ng partido matapos maglabas ng statement ang partido kagabi na kung walang bagong ebidensya laban sa bise, hindi nila susuportahan ang pag-impeach dito. Ayon kay NUP Chair Ronaldo Puno, 42 ang miyembro nila sa Kamara. No, this is not the party stand. This is just the consensus of the ones that I have talked to. We will have another formal meeting. I doubt that there will be a uniform party stand here. No, because there is just too much division among our members. So the tendency now or the direction now is that we probably will have parang a conscience vote, no? That everybody will be allowed to vote the way he wants to vote. I have not received explicit instructions from party leadership whether or not we support the impeachment. All I understand is that we will listen to the evidence during the impeachment hearings and we will decide, like every congressman should decide, based on his own assessment and personal conscience. Ang salita naman, it will be a conscience vote. So it will depend on the House members of the NUP kung ano yung sa tingin nilang tama. Si Defensor ay impeachment prosecutor noong unang impeachment proceeding laban sa bise, habang si Valeriano naman ang nag-privilege speech na nagpagulong sa impeachment ni VP Duterte. Kapwa sila naniniwala na may mga nakamit na impeachable offense ang bise, pero handa silang makinig sa mga bagong alegasyon at ebidensya. The evidence last time, matatag yun. And saying na may kinausap kang tao handang pumatay sa presidente, kahit anong taon, it will always be an impeachable offense. Kung may bagong ebidensyang maihahain ang mga complainants at ang mga endorsers nitong bagong 4 na impeachment complaints, it will only strengthen the evidence against the respondent, against the Vice President. So tignan natin kung meron nga. I think so, kasi at the time na mag-privilege speech ako, di ba meron ako mga accountability na hinahanap sa kanya na hindi naman niya nasagot before. As far as the 2024 o 2025 impeachment consent, nakita ko naman noon na may toner substance at dapat ma-impeach. Pero sa ngayon, tignan natin. Ayon pa kay Puno, walang kinalaman ang NUP statement sa pag-anunsyo ni VP Duterte na tatakbo siyang Pangulo sa 2028. Wala, absolutely not. Wala naman connection yun eh. Alam naman ng lahat, tatakbo na siya. No? So, alam naman na lahat, nasa majority kami ng Congress. No? So, we're not on the same side. Ayon kay House Justice Committee Chair Jervy Luistro, naabisuhan na ng Committee Secretariat ang mga miyembro ng komite tungkol sa unang pulong nila para sa VP impeachment complaint sa Lunes, March 2. Kasabay nito, nagbigay na rin daw ang Secretariat sa mga kongresista ng kopya ng 4 na impeachment complaints laban sa bise. Ang hamon ngayon, sabi ni Luistro, ay nasa mga kongresistang nag-endorso sa mga reklamo. Definitely, kung sa ganito kaaga, merong mga national parties who are already manifesting their position, similar to that of the NUP. No, I think the endorsers should be more challenged this time to be able to present strong evidence and initially compliance with the standards required in the Justice Committee for us to be able to move forward. That is a standard as to form and as to substance. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.